Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC April 15, 2026 para sa pinakulihing balitang asenso sa Ozamis sa segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Usa ka handom sa Kabatan-unan 51st KB anniversary gipahigayon sa Misok. Panagiusa og kalampuan na saksiyan sa KB leaders gikan sa tibuok nasod. Tensyon sa US, Israel, Iran nakaapekto sa abono kung hindi wanginal nanawagan sa mas lig-on nga koordinasyon. Asenso segundo distrito pre-hospitalization program tabang nga tinuod kahupayan sa panahon sa kalisod. Kapin sa 30 ka mga landowners sa Dakbayan sa Ozamis gipailalom sa orientation sa Philippine Coconut Authority alang sa pagtanom og lubi. Paglaom sa panahon sa kalisod, inahan na luwas sa 28,000 pesos nga hospital bill pinaagi sa Asenso Pinoy. Mas limpyo nga Ozamis solid waste study gipahigayon sa Dakbayan 10-year waste management plan giandam. Mga nagunang kadalanan sa Ozamis temporaryong siradan alang sa Miss Universe Philippines Motorcade. Ozamis CPS nagpahigayon og ad hoc written examination alang sa 16 ka mga aplikante. Dazil himatikson ang intig balita uban sa mga bidalye. Usa ka handom sa Kabatan-unan 51st KB anniversary gipahigayon sa Misamis Occidental panaghiusa og kalambuan na saksihan sa KB leaders gikan sa tibuok nasud. Ang good news ni ini nga report. Sa wala pang opisyal nga pagsaulog sa ika-51 anibersaryo sa Kabataang Barangay Kunkebi, nagpakita na sa nindot nga impresyon ang probinsya sa Misamis Occidental sa mga miyembro sa Kabataang Barangay nga sayong miabot dili lamang alang motambong sa ilang 51st anniversary apan aron usab mabisita ug masinati ang nagkadaiyang atraksyon sa turismo sa probinsya. Abril 14 hangtod 15, ang Misamis Occidental mao'y nag-host sa ika-51 anibersaryo sa KB nga naghiusa sa makanhi youth leaders sa tibok nasud alang sa duha ka adlaw nga panagtapok, pagpaambit og makasinatian ug selebrasyon uban sa welcome fellowship night, pasundayag ug interactive nga makalihukan nga nagpasidungog sa usa ka panihiusa nga padayon nga nagdasig sa nagkadaiyang henerasyon. Ang 51st anniversary sa KB nagdala sa temang ipagpatuloy ang kilusang tungo sa pag-asenso ng mga kabataang Pilipino nga milabaw pa sa usa ka reunion tungod kay nahimo kini nga usa ka makasaysayanhon nga panagtapok nga nagbalik-tan-aw kung sa unsang paagi ang mga binhi nga gipugas sa dekada 70 mitubo og nahimong daghang katuigan sa lig-on nga liderato sa pagserbisyo sa nagkalain-laing sektor sa katilingban. Uban ang Office of the Provincial Tourism, Arts and Cultural Affairs kon OPTACA, gilibot sa mga delegado ang mga nangunang destinasyon sa Misamis Occidental. Lagip na ang St. John the Baptist Parish Church ug Divine Mercy Shrine sa lungsod sa Jimenez, Tudela Highland Resort and Eco Park, Panguil Bay Bridge, Asenso Global Gardens ug KSK kun kan-anan sa Kugihan Bar and Grill Restaurant sa Tangub City ug ang Asenso Ozamis Wellness Park, Kota Fort ug Kota Shrine sa Dakbayan sa Ozamis. Laing grupo usab sa mga KB members ang mibisita sa bagatang ruta sa probinsya nga naglakip sa Lake Duminagat, Don Victoriano Cold Spring Resort ug Pidwaan Falls sa Don Victoriano Chongbian.
Ingon man ang Sapang Dalaga Baga Falls ug Kaluya Shrine sa Sapang Dalaga ug ang provincial capital ug San Misamis Occidental Medical Center sa Dakbayan sa Oroquieta. Ang kabataang barangay usa ka nasudnon nga organisasyon sa mga kabatanunan nga nagpaligon ug naghatag gahom sa mga kabataang lideres sa lokal nga pagamhanan ug sa pagserbisyo sa komunidad. Usa si Governor Henry S. Waminal sa manahimong lider sa Tibok na Sud isip kabataang barangay chairman sa Rehiyon 10. Sa ilang pagbisita, namatikdan og nakita sa mga delegado ang klaro og dakong pag-asenso sa tibok probinsya sa Misamis Occidental ubos sa liderato ni Governor Waminal nga nagpakita sa padayon nga pagtubo niini isip usa ka rising tourism ug investment destination. Usa sa mga nakapamatuod sa dakong kalambuan sa probinsya mao si Mr. Oscar Manuel, usa ka kabataang barangay alumnus. It's entirely different karon. Dako kayong kausaban sa Misamis Occidental for the love of God. Dako gino ko nakita ang actual nga development, no? Like for example, nakabisita ko sa inyong tourism, tourist spots. There are so many infrastructure. The infrastructure project is very much improved. Because before it's only 2 lanes, or sometimes when you're going to Misamis Occidental or Oroquieta, now we have already 4 lanes. No, the person instrumental of this project is now the incumbent Governor Henry Waminal, who used to be the original KB chairman of Lamhan. Mipaday usab sa iyang edakong pagdaig si Engineer Leonardo Ho Jr., usa ka KB alumnus nga misaysay sa iyang pag-ila sa padayon nga kalambuan sa probinsya ubos sa liderato ni Governor Henry nga klarong nakita ug nabati sa mga misamisnon. He done a lot of things, tangible projects. So atong mga pangandoy sa mga politiko sa una sa pulong lamang sa kay Henry yang gipakita sa sayang paglihok gawa makita gini mo sa imong two naked eyes. Dula gyud nakita sa tao nga proyekto kagaya ani. This is the one of the performance of the leadership of Henry Waminal as governor. He always like to face challenges, and he will not surrender. He always motivate himself to face what kind of problem that he may encounter being a government elected official. Pinaagi sa maong pagbisita, ang mga miyembro sa kabataang barangay wala lamang nakadiskubre sa katahom ug sa mga atraksyon sa probinsya, apan nasaksihan usab nila ang padayon nga paglambo niini nga gipanguluhan sa usa ka lider nga gihulma sa kabataang barangay. Ang 51st anniversary sa KB gisugdan pinaagi sa Governor's Night Abril 14, 2026 nga gipahigayon sa Grand Pavilion Events Place sa Ozames City. Diyan ang mga KB delegates nagkaiusap-usab pinaagi sa musika, panag-istoryahanay o raffle prizes gikan 5,000 hangtod 1,200,000 ka pesos nga naghatag og dugang kainit o kahayag sa maong reunion. Ang duha ka adlaw nga selebrasyon sa ika-51 anibersaryo sa kabataang barangay nga gi-host sa probinsya dili lamang usa ka reunion kundi usa ka makasaysayanhon nga panagtapok nga naghiusa sa kanhi kabatanunang mga lideres ug nagpasidungog sa padayon nga diwa sa serbisyo publiko ug liderato nga gihulma sa ilang kasinatian isip KB members ug leaders. Tensyon sa US, Israel ug Iran nakaapekto sa abuno. Congressman Indy Waminal na nawagan sa mas lig-on nga koordinasyon. Aniya ang report ni George Medalio. Aktibong miapil si Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. sa diskusyon sa gipagayon nga briefing sa House Committee on Agriculture and Food. Kalabot sa mga gihimong lakang sa Department of Agriculture kundi aron maminusan ang epekto sa nagpadayong tensyon tali sa United States, Israel ug Iran sa sektor sa agrikultura sa Pilipinas. Gihimo ang diskusyon aron hisgutan ang posibleng implikasyon ni
kini sa lokal nga panginabuyan sa mga mag-uuma o sa nasudnong agrikultura. Atol sa diskusyon, gipangutana ni Kong Waminal ang Department of Agriculture may tungod sa kahimtang sa supply sa fertilizer sa nasud, partikular na kung pila pa kini kaadlaw nga makasustener base sa kasamtangang stock o sa kilaumang moabot nga supply sa abono. Kanina kasi nabanggit ni Asik Navarro na yung sa China more or less 284 days pa, good for 284 days pa yung supply nila ng urea. Nabanggit rin niya, Mr. Chair, yung ilang tons pa ng urea yung nasa atin ngayon and yung incoming. Now, with those numbers, no, in terms of days, good for ilang days pa ba yung current stock natin ng urea and yung urea na we are expecting to come in. Isip tubag sa pangutana ni Kong Indi, gipadayag sa Department of Agriculture nga ang kasamtangang national stockpile nagpabiling ubos kumpara sa estimated annual requirement o gibanabana nga tinuig nga panginhanglanon sa nasud. As of this date, sir, ang hawak natin na urea is about 86,299.78 metric tons. Okay, good for ilang days. Ang annual natin, sir, is about 742. 742. Apo. Sa ngayon po, ang yung hawak po natin, no, since yung season po natin, we are approaching po the harvest season. So talaga ang behavior po ng ating mga industry stakeholders is magpapapasok pa lang po sila. Kasi hindi naman po talaga sila totally nag-iimbak ng ganong karami at they are just doing just-in-time arrival. Tungod sa kasamtangang sitwasyon sa Middle East, nagtuo si Asinso Pinoy Representative Waminal nga ang tanang nalambigit sa ahensya sa kagamhanan kinahanglang magpalig-on sa ilang koordinasyon o gamiton ang tanang posibleng lakang aron masulbad ang kakulang sa supply sa abono. Gipasiug na usab ni Kong Waminal ang kamahinungdanon sa paghatag sa paspas o konkretong suporta alang sa mga mag-uuma nga labing apektado sa epekto sa nagpadayon nga panagbangi sa Middle East. Iyang gipunting ang panginhanglanon sa dinalian nga aksyon aron mapanalipdan ang panginabuhian sa mga farmers ug masiguro ang kalig-on sa sektor sa agrikultura sa nasud. Alang sa Usamis Today, ako si Yunsho Vidalio. Salamat iyon siya sa Segundo Distrito Free Hospitalization Program. Tabang nga tinuod kahupayan sa panahon sa kalisod. Aniyang report. Sa matag pamilyang gisulayan sa sakit ug kakulian, nahimong tinaw nga tubag sa ilang pag-ampo ang Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ni Congressman Ando Waminal. Usa ka inisyatiba nga naghatag tinuod nga kahupayan sa panahon sa krisis, ilabi na kung halos wala na ikabayad ug wala na laing maduulan. Sa barangay Balon sa lungsod sa Tudela, Misamis Occidental, si Mrs. Fe Ruhuasol, usa sa daghang benepisyaryo nga nakasinati sa dako nga tabang sa maong programa. Ako si P. Salomon Robasol, taga Balon Tudela, Purok Ono, Balon Tudela, Misamis Occidental. Sa sinsug ito ma'am nga na zero medical assistant nga zero balance gid sa iyang programa sa Asenso. Lagitaw Robasol. Akong bana 67 years old karon ag hapon. 215 and 74 pesos. Among naabil sa Asenso. Ibali nga zero, good mo, ma'am. Yes, ma'am. Kapila mong nakadool sa kang Congressman Ando. Kadunga, ma'am, na zero gihapon. Ang ilang hospital bill nga miabot sa 215,074 pesos and 0.05 centavos tungod sa pagka-ospital sa iyang 67 anyos nga bana nga si Mr. Job Ruasol sa Medina General Hospital, hingpit nga na zero pinaagi sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program nga dako kayong kahupayan sa ilang pamilya. Ako nagpasalamat kay ni Congressman Ando Waminal o ni Governor Henry Waminal o ni Indy Waminal sa ilang programa sa Asenso nga daghan kay silang natabangan. Usa gyud mi sa usa ka natabangan niya nga dako kay mig bill
Salamat kaayo. Samtang si Ginoong Elmer Icaunapo, 63 anyos, taga Kinangay Norte, lungsod sa Clarin, duha ka beses na usab nga nakadawat og tabang alang sa iyang asawa nga si Jenny Flor Damiles Icaunapo. Ari ko sa opisina ni Congressman kay nangayo ko hospital assistant sa ako ang misis nga na-admit nga si Jenny Flor Icaunapo sa St. Joseph General Hospital, ma'am. Naikuan sa kanya, ma'am, sa bukol sa agianan sa naoperahan siya, ma'am. Sa kanya nakuha itong duha ka kwan sa iya ang kwan mga mura og bukol ba. Ubag kaduha na ginako ning pangayo diri ni Congressman og kwan tabang sa kuang kwan hospitalization, ma'am. Okay, so atong una sir, kinsa may hospital bill gyapon atong una. Yes, ma'am. Kinsa may pasyente ato sir? Siya ra gyapon, ma'am. Imong misis sa gyapon. Sa unang higayon, ang ilang bill nga 189,000 pesos na himong zero. Sa ikaduhang higayon, ang 94,692 pesos and 40 centavos usab nga bill sa St. Joseph General Hospital gi-zero gihapon. Ako nagpasalamat og dako nga dunay programa si Congressman Sanso Fernando F. Waminal nga mutabang sa mga tawo nga nagkinahanglan nga labi na sa hospitalization, ma'am. Dako kaya akong pasalamat sa ato ang Congressman. Murag na kuan nga kung kuan, ma'am, di kayo ko ka-express sa kuan ako. Pasalamat gyud dako sa kuan sa programa ni Congressman sa Asenso. Daghang kayong salamat kay natabangan nila ang mga tao na nga nanginahanglan. Ang Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ni Congressman Ando Waminal, uban nila Governor Henry S. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nagpadayon sa paghatag og serbisyong medikal nga duol sa katawhan. Ilabi na sa mga pamilya nga nagkinahanglan sa pinakadakong tabang sa ilang kinabuhi. Labaw pa sa numero og estadistika, ang programa na himong simbolo sa tinud-anay ug lubos nga serbisyo, nagpahupay sa kasakit, nagpagaan sa kabugaton ug nagpasiguli sa paglaom sa matag benepisyaryo sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental. Kapin sa 30 ka mga landowners sa dakbayan sa Ozamis, gipailalom sa orientation sa Philippine Coconut Authority alang sa pagtanom og lubi. Mibalik alang sa Maritalia sa Leoncio Vidalio. Gipailalom sa usa ka orientation seminar ang unang batch sa mga nanag-iya og luna sa barangay Stimson, Aburdo nga gustong motanom sa lubi pinaagi sa Philippine Coconut Authority kon PCA. Dili pa lamang dugay dito sa covered court sa maong barangay. Kini ang gibutyag ni OIC City Agriculturist Paquito Gasal Jr. nga matud pa adunay 4,000 ka mga hybrid nuts nga adunay duha ka varieties, ang dwarfs o local tall variety nga gi-provide gikan sa Philippine Coconut Authority usa sa ilang programa aron sa pagpadagan sa produksyon sa lubi sa tibuok nasod, ug ang LG Ozamis mo'y mo distribute og mo survey sa mga area nga angayan nga pagatamnan sa maong seedlings. Sumala pa ni Gasal Jr. nga sa dili pa iapod-apod ang mga seedlings sa lubi, ipailalom una og orientation seminar ang mga landowners sa dakbayan sa Ozamis nga interesadong matanom sa lubi aron adones lay kahibalo o mga bag-ong pamaagi sa pagtanom niini, ilabi na ang plant distancing. Nato'y programa na kuan dispersal sa seedlings, coconut seedlings. Kato siya is katong coconut seedlings, duha to siya ka klase na ay hybrid ay naay kuan na tall og dwarf. Kato siya didto napahigayon to orientation unsaon pagtanom sa Stimson na Bordo. Pero ang kuan jud ato is 4,000 to ka seed nuts gibahin-bahin to sa tall og dwarf. Dayon ang kuan na is dili ra ang Stimson na Bordo ang mataga nato, tibuok Ozamis City nga naay we gusto na motanom og lubi. So pagkakaron muragi kuan sa dili sa mag-deliver karon kay ting init, so pohon-pohon na mangganin mo sugdan na mangani. So makahatag na pod sa laing barangay. So kato first batch pa to. First batch pa jud to siya ang panghatag ato. Then katong nakita dito sa katong pagkagto ninyo, kuan pa to siya orientation, pa to siya unsaon pag plant distancing. Mga pila ka bok to sila nitambong ato.
kwanto siya 35 ka participants ko kato po 35 po sila ka beneficiary na kwanto sila moto sila interesado jud na mutanom atong lubiha. Kiniusa-usab sa mga programa sa kanunay asenso o Samis Administration ilawom sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Fuentes o ni Misamis Occidental Governor Atty. Henry Waminal Sr. kay matud pa ni Gasal nga adunay plano ang kagamhanang probinsyal nga magtukod og facilities nga mao'y mutabang sa mga coconut farmers. Kay mamanggon na siya yung programa nato ni programa pod sa atong mayor o sa ato sa LGU o sa gobernador na katumasi planting sa coconut kay namanggoy pahigayon pod pohon unsa ang tukod nga facility para makumotabang ana sa pag-supply sa kana facility ha. Kay daas man ko panglantaw kay ang lubi siyempre kung na may dagang lubi so do ka na po na og planta pohon mo na panglantaw ni gobernador. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalli. Salamat iyon sa paglaom sa panahon sa kalisod. Inahan na luwas sa 28,000 pesos ng hospital bill pinaagi sa Asenso Pinoy. Ania ang report ni Angela Me Kirante. Usa ka 35 anyos nga inahan nga si Jeremiah Andus Palar lumulupyo sa Purok Nilo, Maranding, Lanao del Norte ang mipadangat sa ayang dakong pasalamat human siya nakasinati ug nakapahimulo sa pinansyal nga tabang sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program alang sa medikal nga gastuhon sa iyang anak nga na-admit sa hospital. Si Jeremiah misaysay nga miduol siya sa opisina sa Asenso Pinoy aron mangay og tabang sa pagbayad sa hospital bill sa iyang anak nga si Angela Margie Palar, 18 anyos nga na-admit sa Medina General Hospital tungod sa sakit nga inflammatory bowel disease ug base pa sa diagnosis niini nakitaan usab kini og uban pang balatian sama sa Crohn's disease, secondary to lower gastrointestinal bleeding, anemia ug secondary to status post blood transfusion. Matod pa niya ang medikal nga kondisyon sa iyang anak nagkinahanglan og regular nga monthly follow-up check-up ug matag 4 ka bulan kinahanglan usab kini nga mo-undergo og colonoscopy alang sa padayon nga pagmonitor sa iyang kahimtang. Na-siya ka ng Crohn's disease, na siya ka ng secondary siya sa irregular bowel disease. Na-siya ka ng monthly follow-up check-up and every 4 months na asad siya kaning colonoscopy every 4 months. So, unsa may siya na operahan or nakuanan siya o minor lang siya nga paagi sa colonoscopy katong mga gagmay nga bukol nga nasiyang colon giibot to siya pamaagi dito sa colonoscopy naman ata ang gigamit nila pag ibot ato na mo to siya gidala para biopsy. Butyag pa ni Jeremiah nga ang sakit sa iyang anak usa ka genetic na kondisyon nga posible napasa o nakuha gikan sa ilang kaliwat. Ang sakit mong kay genetic lang kanang sa amo lang linya sa dugo ba. So wala siya cause nganong naingonana siya na inherit lang niya sa among mga kaliwat. Tungod sa gihimong medikal nga pag-atiman o medikasyon sa iyang anak sa Medina Medical Hospital, misaka ang ilang total nga hospital bill ngadto sa 123,915 pesos and 95 centavos ug nakaangkon sila og exist bill nga mokabat sa 28,281 pesos and 95 centavos. Apan kini nga kantidad hingpit nga nasulbad ug nabayaran sa Asenso Pinoy. Hinungdan sa dakong pasalamat nga gipadayag ni Jeremiah Palar ilabi na kang Congressman Atty. Henry Indy F. Waminal Jr. nga matod pa niya. Asenso Pinoy ilang gi zero bill ang amo ang balance nga 28,281.95 centavo. Ako kaya kong pasalamat ani sa Asenso Pinoy ma'am labi na nila ni Congressman Henry Waminal kay na kuan gyud ma'am wala na gyud milaing maduolan. Pahayag pa niya nga nadasig usab siya sa pagduol sa buhatan human niya madungog ang kasinatian sa ilang silingan nga adunay kapin 38,000 pesos nga hospital bill nga gi-zero bill pinaagi sa maong programa. Hinungdan nga nakaingon siya nga tinuod gayud ang saad sa Asenso Pinoy niadtong panahon sa eleksyon. Busa walay pagduha-duha nga miduol siya sa opisina sa Asenso Pinoy. Nga nadasig ko pag-ari dire kay nanamanggon mi kanang silingan po ma'am nga na-siya bill nga 38,000 man ata to rin. Gisiro bill sad siya ba sumuto nga nakaingo ko at tinuod jud ang ilahang gisaad sa amo sa adlaw nga election mo nang
nagkuan ko, wala ko nagdodoha nga muari ko dire. Sa iyang mensahe kang Congressman Indy, kinasingkasing nga pa salamat ang iyang gipadayag sa tabang nga iyang nadawat kay matud pa niya kung wala kini nga programa, gilauman nga mas mutaas pa ang ilang bill sa hospital. Salamat kayo, Congressman, sa imuhang tabang nga sa Asenso Pinay sa mo kay ug wala ni na magdako gini amo ang bill dito sa Medina kay wala gid milain ang maduolan ko. Salamat kayo labi na sa Asenso Pinay. God bless. Okay. Ang Asenso Pinoy padayon nga naghatag og tabang sa mga katawhan ilabi na alang ni atong anaa nagpuyo gawas sa probinsya sa Misamis Occidental subay sa katumanan sa mga saad niini ingon man sa mga membro nga kalit mahiagom sa medikal nga emerhensya ug seryosong balatian nga naghatag kanila og kahupayan taliwala sa kalisud nga pinansyal nga ilang giatubang ug nagpabilin kini nga dakong paglaom sa tanan nga adunay programa nga anda motabang sa ilang panginahanglanon sa panahon sa medikal nga kakulian. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat mas limpyo nga Uzamis solid waste study gipahigayon sa Dakbayan 10-year waste management plan giandam atong dawato ng report ni Glenn Ray Ruluna. Nagpadayon ang Department of Environment and Natural Resources Provincial Office uban sa Solid Waste Environment and Management Office sa Uzamis sa pagpahigayon sa Solid Waste Analysis and Characterization Study aron nga mapalambo ang pagdumala sa basura sa Dakbayan. Sumala ni Environmental Monitoring Officer Jenica Clara Perico nga ang maong pagtuon mulungtad og 5 kadlaw nga gisugdan itong Lunes o gisalmutan sa mga opisyal gikan sa tanang 51 ka mga barangay sa Uzamis City. Tumong sa WACS ang pagtino sa insaktong ginaganon sa basura nga mapagawa sa matag panimalay o sa matag barangay kada adlaw. Lakip usab nini ang pag-analisa sa basura gikan sa urban areas pinaagi sa gitawag na End of Pipe Waste Analysis Characterization Study. Gipasabot sa ahensya nga mahinungdanon kaayo kini nga pagtuon aron nga masukod ang volume sa biodegradable, recyclable ug reducible waste sa dili pa kini dad-on didto sa Sari-Tari landfill. Sa pagkakaroon sir nagconduct og actual waste analysis and characterization study which is isa ka step sa LGU particularly nga nahimutang sa SWEMO dili sa office because ang ilahang 10-year solid waste management plan which is gabay sa LGU sa ilang implementation sa solid waste management is about to expire. So isa ni sa step nga gihimo na to nga gi-participate na to tanang 51 ka barangays around sa city para makuha na to ang data kung pila ka waste ang ma-generate sa isa ka household, sa isa ka tindahan, sa isa ka adlaw para magamit siya nga data sa LGU para makalculate nila sa pag-update nila sa ilang 10-year plan sa Bukon. Expected sir na makakuha gid mi og data nga exact gid bitaw kay para di ba na may establishment diri sa sanitary landfill. So ma-adjust na nato unsa man day kinahanglanon pa nato nga himuon ibutang sa sanitary landfill pinaagi sa data nga tong makuha diri sir para ma-improve po nato ang Uzamis para mas mo-asenso pa dyan. Ang resulta sa mga pagtuon maoy mamahimong basihan sa paghibo sa 10-year solid waste management plan sa syudad nga gilauman nga magpalig-on sa mga programa sa kalukupan. Ang mga inisyatibo suportahan sa kanunay asan sa Uzamis Administration upos pagpangulo ni Uzamis City Mayor Sam Norman Cofuentes nga nagatimuha sa mas limpyo, organisado ug malungtarong pagdumala sa basura alang sa kaayuhan sa tanang Uzamis Nonsa. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Mga nagunang kadalanan sa Uzamis, temporaryong siradaan alang sa Miss Universe Philippines motorcade. Ania, si Adoni Dicena alang sa detalye. Temporaryong siradaan sa publiko ang mga nagunang kadalanan sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Uzamis karong Abril 21 sa kahaponon. Kini aron hatagan og higayon nga mapakita sa publiko pinaagi sa usa ka parada ang mga kandidata alang sa Miss Universe Philippines Preliminary Night nga ipahigayon sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park sa lungsod sa Sinakaban. Ang temporaryong pagpasira sa mga nagunang kadalanan sa sentrong bahin sa syudad giaprobahan pinaagi sa usa ka ordinansa. Ang temporaryong pagpasira sa kadalanan
kadalanan sa mga motorista mulungtad lang og 2 ka oras gikan sa alas 4 sa hapon hangtod alas 6 sa sayong kagabhion. Gumikanini ang konseho mipahimangno sa publiko nga moagi sa mga available nga mga dalan nianang mga orasa aron makalikay sa posibleng kalangan alang niadtong adunay mga mahinungdanong biyahe. Of the Miss Universe motorcade and the participants of Usami City, the preliminary selection of Miss Universe Philippines, a road closure is necessary to ensure the safety and security of all participants, candidates, guests, officials, and spectators expected to attend the said event. Madam Chair, with this, Madam Chair, I move to pass this written request and ordinance for the temporary road closure of several roads within the territorial jurisdiction of Usami City from 4 p.m. to 6 p.m. on 21 April 2026 for the Miss Universe motorcade. Move with the Honorable Romero for the closure, an ordinance for the temporary road closure of the several roads within the territorial jurisdiction of Usami City from 4 p.m. to 6 p.m. on April 21, 2026 for the Miss Universe motorcade. Move for second and final reading, waiving the internal rules. Any comment? Remarks? Hearing none, motion na po. Alang sa Usamis Today, Aduna Desina reporting. Salamat doon o Usamis CPS nagpahigan og ad hoc written examination alang sa 16 ka mga aplikante. Mabalik alang sa report si Angela Quirante. Uban sa ligon nga koordinasyon sa local government units sa Uzamis, ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, gipahigayon sa Uzamis City Police Station, ubos sa direktang supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin G. Araso ang usa ka ad hoc written examination alang sa 16 ka mga aplikante nga nagtinguha nga makasulod sa hanay sa Philippine National Police adlong Martes, Abril 14, 2026 sa 3rd floor Annex Building, Uzamis City. Sa interview kang Deputy Chief Police Major Eurydice Dispi Revillas, iyang gipasabot nga ang maong aktibidad kabahin sa attrition quota o ang initial recruitment ug selection process sa PNP Recruitment Year 2026 nga nagpunting sa pagpili sa mga kwalipikadong kandidato alang sa ranggong patrolman o patrolwoman. This is an activity regarding sa to ang attrition quota or ang recruitment and selection process na to for PNP na recruitment year 2026. So, naatay a total of 16 applicants for the rank of patrolman or patrolwoman. Gipadayag pa ni Police Major Revillas nga ang tanang 16 ka aplikante, mga residente sa dakbayan sa Uzamis tungod kay ang nasangpit nga kuta, gitagana lamang alang sa lokal nga mga residente sa syudad ug napamatud-an kini base sa gihimong evaluation sa ilang documentary requirements ug residency verification. Ang ato mga applicants are resident of Uzamis because ang kota nato is intended manggod sa Uzamis City only, residents sa Uzamis City. So kani sila tanan are residents of Uzamis and kani sila tanan are qualified applicants na to gi-consider kay we already conducted evaluation sa ila ang mga documentary requirements, and of course we also naanatay determination sa ilang residency. So, we are sure that all of our applicants are from Uzamis City. Ang mga aplikante gilangkuban sa bag-o ug daang mga aplikante nga napakyas o wala makalahutay sa miaging evaluation process. Diin sila miagi sa body mass index kon BMI test aron masuta ang ilang physical fitness, agility evaluations ug uban pang lain-laing screening stages isip kabahin sa hingpit nga proseso sa pagpili. Ang ato ang mga applicants karon are mixed. So naatay mga previous na mga applicants na wala sila nakalahutay sa ato ang proseso na ay mga natagak pa lang sa atong gitawag nga BMI evaluation. So previously na ay mga obese na to nga mga applicants, so wala sila nakalahutay, and some of them wala pod sila nakalahutay sa next sa agility nila, sir. So wala sila naka-proceed during that time. That's why nagbalik sila karon o apply.
Dugang pa ang mga pangutana atol sa maong written examination gi-refer una sa mga miyembro sa ad hoc committee alang sa husto nga pagtuki ug pag-aproba. Ang question, of course, no, ato ani siyang gi-refer sa members sa atong ad hoc committee. So, during recruitment process, sir, especially sa attrition quota nato, ato ang i-convene or ang ato ang i-activate ang ato ang ad hoc committee for recruitment and selection process. So, human sa maong examination, sunod nga ipahigayon ang interview sa 16 ka mga aplikante nga gikatakdang pagahimuon base sa availability sa ad hoc team. Ang ad hoc committee gipanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ug gilangkuban sa City Department of the Interior and Local Government kun DILG, Peace and Order Council ug usa ka Women's President sa non-governmental organization ug sa OIC Chief of Police sa Uzamis CPS. That ad hoc committee is chaired by no less than our City Mayor, Honorable Attorney Sam Norman Fuentes, and of course, ang mga members niya na is si City DILG nato and si ang ato ang Peace and Order Council and isa ka women president from an NGO. And of course, dili nato kalimtan apila na ang nga membro is ang ato ang Chief of Police or ang ato ang City Director. Kung makapasar ang mga aplikante, sila magpadayon ngadto sa Police Regional Office 10 uban sa rekomendasyon sa ad hoc committee. Diin didto moagi na usab sila sa samang proseso sama sa BMI, medical ug agility examinations hangtod sa gilauman nga makapanumpa sila isip opisyal nga personahe sa PNP. Niini, awag og mensahe ang ipaabot ni Deputy Chief Police Major Yuri D.C. Revillas ngadto sa mga aplikante ug sa mga kabaton-unang nagtinguha nga makasulod sa PNP nga magpadayon sa pagpaningkamot ug paglahutay uban sa dedikasyon, disiplina ug tinuod nga tinguha sa pagserbisyo ug pagpanalipod sa katawhan dili lamang sa dakbayan sa Uzamis kundi sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Sa to mga applicants, so ako gikan ko sa inana po ko sa una. So applicant po ko sa una PO1 nagsugod po ko sa pinakaubos nga rank. So lisod siya but kinahanglan man gud jud ta og resilience, determination kung gusto jud nato nga mohatag og police service. So maningkamot lang jud sila and of course dapat i-enjoy nila ang kalisod, i-enjoy nila o i-enjoy nila ang experience because dili tanan nga kabatan-unan natagaan og chance nga makasulod sa PNP or bisan man lang gani maka-apply. So sa atong mga applicants, even though sa atong mga aspiring pa nga mga kabatan-unan nato who wants to join the PNP, we encourage you to join us to serve the people and of course ato ang tabangan, ang ato ang peace and order, not just for Uzamis City but for the whole province of Misamis Occidental. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me, ang Uzamis Today hatod ka nato nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Uzamis Administration pinaagi sa Asenso Uzamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indi Waminal, Kung Ando Waminal, Uga Asenso Uzamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa katibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela Me Kirante, Mary Ann Lumapas, Sander Dalid, si Glenn Ray Rulunas ng Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumatikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Uzamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.